Itong buwan ng Marso, may isang sakit na kumakalat at nababalita na dumadami ang kaso ngayon. At ngayon, ang lokal na gobyerno natin ay nagdeklara na ng outbreak at nagbabala na sa sakit na ito. Ang karakter ng sakit na ito ay meron itong high-pitched sounds o may matinis na tunog sa dulo ng pag-ubo ng taong naapektuhan ng sakit na ito. At ito ay tinatawag na pertussis. Ano nga ba ang sakit na ito at paano nga ito nagsimula? Sa video natin ngayon, atin kilalanin at atin alamin ang nakatagong histeryo ng pertussis. Tara, simulan na natin! Ang pertussis ay isang sakit na kumakalat ngayon sa ating bansa at nababahala ang ating gobyerno sa dumarami ang nagkakaroon nito. Ano nga ba ang pertussis? Ang pertussis ay isang acute infectious disease na nanggaling sa Bacterium Bordetella pertussis. At tinatawag din ng pertussis na whooping cough at sa Tagalog ay tinatawag naman itong tosperina o ubong dalahit. Ang symptoms ng pertussis ay nagsisimula sa early sign ng running nose, sneezing, low-grade fever, mild cough, pagtatae, makapal at malinaw na lumalabas sa ilong at madalas na inuubo sa gabi. At sobrang nakakahawa ang sakit na ito dahil sa pagkakaroon ng upper respiratory infection at hirap sa paghinga. At nakukuha ito sa taong naapektuhan nito kapag ito ay bumahing, inubo at dumuras na pwedeng madala ng hangin ang bakterya nito. At ang middle stage ng symptoms nito ay dumadalas na ang pag-ubo at mas tumitindi na ito dahil sa matikit na plema na nagkakaroon na ng high-pitched whooping sound na pag-ubo ng naapektuhan nito. O di kaya matindi na pag-ubo na may kasama ng matinis na tunog at minsan nagsusuka na rin ang naapektuhan nito. Ang pertussis ay maaring mahawaan lahat at nakakamatay lalo na sa mga infant o bagong silang na sanggol o mga baby dahil na rin sa dulot nito ng bacterial pneumonia. Ang kaso ng Pilipinas ay madalas ang mga baby ang naapektuhan nito. Ayon sa GMA Network Online noong March 20, 2024, nagdeklara na ang Quezon City Government na si Mayor Belmonte na ang nagdeklara ng pertussis outbreak at marami na ang naapektuhan nito. Ang kaso ay tumataas na sa 23. Madalas, ang mga sanggol ang naapektuhan nito at 4 na sanggol na ang namamatay. At sinabi din ni Mayor Belmonte na ang pertussis ay nagkaroon na rin ng kaso ang kanilang lungsod last year 2023 at umabot ang kaso nito ng 27. At ngayon, sa first 10 weeks daw ng taong ito 2024 ay umabot na ang kaso ng pertussis ng 453 infected nito sa ating bansa. Ang pertussis ay tumatagal ng 7 hanggang 10 araw pero sa panahon daw natin ngayon ay umaabot na ito ng 10 hanggang 15 araw. At kahit sino maaaring matamaan nito, lalo na mahihina ang immune system at kailangan talaga ng mga unang lunas dito. Sa katunayan, meron naman vaccine para sa pertussis or whooping cough at ito ay tinatawag na DTaP at Tdap vaccines. Ang DTaP vaccines o diphtheria, tetanus, and pertussis ay para sa mga bata na umiidad na 7 years old pababa. Samantalang ang Tdap ay tetanus, diphtheria, and pertussis vaccines ay para naman sa mga older children at adult. Pero kung binabalak nyo magpaturok nito, magpakonsulta muna kayo sa malalapit na klinika, hospital o mga doktor nyo para sa tamang gamutan po. Huwag basta-basta magpapaturok na walang konsulta at baka may chemical ang gamot na vaccine na maaring maselan o pinagbabawal po sa iyo. At kung sakaling infected o kung ikay may sakit o may sintomas nito,
Huwag basta-basta magpapaturok. Alamin muna ang ibang detalye at magsabi kayo ng totoo niyong nararamdaman para mabigyan ka ng tamang gamutan. Ang brief history ng pertussis ay natuklasan noong taong 1906 pa at marami ang infected nito na umabot na ng libo at marami na ding namatay dahil sa sakit na ito. Ang mga baby at mga bata ang matitinding tinamaan ng sakit na ito at noong 1930 lamang natuklasan ang fully whole cells vaccines nito na nagpababa ng kaso sa infected nito. At ito na nga ang tinatawag na DTaP vaccines o diphtheria, tetanus, and pertussis at Tdap ay tetanus, diphtheria, and pertussis vaccine. Tandaan, hindi lahat ng may sakit ay may pertussis na. Maaring may iba ka pang dahilan kaya mas mainam talaga na bumisita ka sa iyong doktor para sa tamang gamutan. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?